O, sige, move on na tayo. Pelikula. Ayan, pelikula. Pelikula. Ang tagal na reaction. Movie buff ka. Ha? Movie buff ka ba? Ano ibig sabihin? Enthusiast ka ng mga pelikula. Medyo mataas ba yung sa tingin mo yung standards mo? Hindi ako sa mataas. Nakaka-appreciate ako ng pelikula. Wala ka dun sa pangmasa level. Wala ka dun sa... Pangmasa level. Meron mga pangmasa level. Tulad na. Uy, MMFF lang. Hindi ako Na luma ah. Yeah. May mga mahilig manood ng sine. Tuwing Pasko. Nanonood po ako ng Tagalog. Hindi ngayon ah. Noon. Pero ano, Yung ngayon kasi halos may mga independent films na din na pumapasok sa MMFF. Magaganda. ayoko sasabihin na hindi ako nanonood ng Tagalog. Pero nanonood ako ng Tagalog. Pero yung may sense. Yung pinaka-huli kong pinanood, yung pinanood namin ni Gigi, yung A Journey ni Patrick Garcia, si Paolo Contis, pati si Kayabad. Bago lang yan sa Netflix. Bago lang yun. Para tabing ilog yung Ayun na nga. Para siyang tabing ilog. Hindi, para siyang reunion ng tabing ilog. Kasi ando doon si Desiree Del Valle. Ando doon rin siya. Para tabing ilog nga din talaga. Pero yung kwento, sobrang ganda ng kwento. Yung kwento is, umiikot sa cancer patient, which is si, Kayabad. Wait, may indie film vibes to. Hindi, malayo. Malayo yung indie vibes nun. Pero heartfelt talaga. Sobrang Tsaka nandun yung yung gulat moment sa dulo. Hindi mo i-expect yung plot twist, pero may expect mo na may plot twist. Doon lang ako nag-worry talaga sa Philippine cinema. Kasi yung plot twist na sinasabing plot twist, siguro kapag siguro sa average Filipino moviegoer, oh, may plot twist na ganito, ganyan. Pero kapag yung mga medyo movie buff talaga na, kunwari, medyo well-versed naman ako sa mga iba't ibang klase ng pelikula. Pag sa Filipino film, medyo alam ko yung mangyayari. Ayun. Typical din pag nanonood ka talaga. Pero, mararamdaman mo naman yung improvement over, kunwari, yung sa mga sitcom, hindi mga sitcom, mga comedy films noon, mga action films noon, na Filipino. Tapos yung, nauso nung recently, yung mga kabit-kabit. Puta ka hindi naman talaga naman simula dati, kabit-kabit talaga yun. Hindi, merong may era na parang 2010s, 2015s. Isipin mo, talaga yun. Pero yun nga, na ang hilig kasi ng Pinoy, pag may isang bagay or isang temang nag-work, yun nga pupurin nila dun yun. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin. Hindi. Yun ang Philippine cinema. Hindi, pero meron naman ding nagtatry. Ay, ang lang naman, ito. Pera lang din. So, investment-wise, kailangan syempre mag-invest para nga. Dahil niniwala. Feeling ko talaga, yung pag sinabing, market ng Philippine cinema, may kabitan, Hindi. may Kasi sampalan. nga, yun yung nag-work doon sa manonood. Kaya kung baga ikaw, mag-i-invest ka doon sa pelikula as producer. Ganon. Kailangan yung kikita. Pero wala kang pakialam doon sa ano ba yung innovation sa mga film na yun. Ayun na nga. Kasi, mag-experiment ka, hindi magpe-pay off. Kasi, eksperimento nga eh. So, para ka sumugal. So, ibig sabihin, wala na bang bago? Parang gano'n. I mean, dahil naisip mo on the first place na yung risk ng kung mag-invest ka tapos wala. May tawag kasi dyan eh. Show business. Ayun na nga. Typical Pilipino, alam ko naman yan. Like, pera, ganito, ganyan. Kailangan pag nag-invest ka ng ganito, kailangan kumita. Malayo yung tinalog. Yung 90s, ng early 2000s, ng early 2010s sa ngayon. Totoo naman. Kasi marami ng independent filmmaker na nakakapag-produce ng pelikula digitally. Pero, syempre, budget constraint. Pero, ang layo kaysa nung mga nakasanay stereotype Filipino movies. Meron pa rin talagang pero isang decade hindi talaga mawawala Philippine cinema. O sige, ano yung Kabitan. Wait, ano yung recent hindi yung most recent na innovative na Filipino film na napanood mo?
yung breaking Filipino film mold na yung usual na na-expect mo sa Filipino film na hindi mo naman nakita dun sa pelikula na. Eerie. Eerie. Hindi ko alam yun. Bea Alonso, horror. Hmm. Di mo isipin na Filipino film yun. Di mo siya isipin na, ano kayo, horror, Horror fan fan ka. Sobrang horror fan ako. Pero takot ako sa manika. Ito, wait lang. Si Sige ko lang din. Si Chucky nanonood dyan, butang ina ka. Horror. Ayoko ng horror. Horror talaga ako. Pero hindi dahil natatakot ako. Dahil? Hindi naman ako naniniwala sa multo. Pero Pero, ayaw mo. hindi. Pero, Isipin mo, si Bane, kasama ko lagi manood. Instead na nakakapag-focus ako sa pelikula, siya yung natatakot. laging may hahawak sa'yo, magugulat. Kaya ayoko ng horror. Itong dapat nag-explore ka din. Kung Filipino film sobrang enclose sila sa kung ano stereotype ng horror, gano'n na. Parang alam mo kung kailan ka magugulat, alam mo kung kailan ka matatakot. Akala ko, hindi ko napanood to pero yung tumatatak sa akin pag horror na Pinoy, yung kay Daniel Padilla na, wag! Utang ina, tapos lalapit yung camera, boom! Parang taka lang. Nato talaga ako pag naalala ko yun. Pero yun yung pinaka, siguro innovative lang dahil hindi ko naisip na Pinoy pala yung may gawa nun. Eerie. Kaya kay Bea Alonso. Para siyang lumelebel na Hollywood film. Yan sa akin, yung recent. Hindi ko naman sinasabing most innovative film to, Filipino film to of all time. Yung first time ko napanood to na parang, Pinoy to inang yan. Parang gano'n yung reaction. Tawag lang yan dahil. Pelikula to ni, Gerald Anderson. Saka ni Pia Wurzbach. Hindi. Love story siya na usual na pinagtatambal dahil nauso si Pia Wurzbach. Most of the time ganun. Pero, about to sa mental health pala. Yung Intriguing. shit, teka lang sa-search natin yan. Although, na-intrigue ako. Pia Wurzbach, Gerald Anderson, Muay Thai. Pia Wurzbach, Ito, Gerald Anderson. My Perfect You. Usually, Suplex. di ba, usually parang usual na rom-com, ganun. Ano yung title? My Perfect You. Pero about pala to sa nabaliw si Gerald Anderson. Puta ka na, itsura pa lang Na gumawa pala siya ng sarili niyang mundo. So, Nakasama si Pia Wurzbach. Oo, pero hindi pala nag-i-exist si Pia Wurzbach. OMG. Para si Doraemon pala yan. Ay, si Nobita. So, para siyang gumawa ng sarili niyang mundo. Kasi yung una, parang pinapanood mo siya. Parang usual Paano naging sa'yo yan? usual na naligaw. Ayun nga, ito nga, yung plot twist nga kasi. Na hindi ko inaasahan sa typical mainstream Pinoy movie. Yung usual na protagonist na ligaw, ganun. Tapos may in love sa babaeng makulit, ganun. Yun pala, nababaliw na pala siya sa loob ng isip niya. Na-aksidente kasi siya. Si Gerald. Saka may episodic siya. May genetic problem siya siguro psychologically. Tapos namana na sa magulang niya, ganun. Hindi ko alam yun. Na parang, yun yung yung tsura niya dun? Akala ko nga diba? Pag tinignan, si Carrot Man isipin mo Gerald Anderson talaga, tapos Bea Wurzbach. Naging magkabit sila. Pero, uy. Hindi ko alam yun. Hindi ako ma-showbiz. Sobrang parang mas dinetalya nila mental health dun. Nakakawa naman si Bea. Yeah. Ay, Tapos na sila nun. Pero solid yun kasi nga, nung mo marirealize, akala mo hindi ka baliw, pero baliw ka pala. I mean, not demeaning baliw people. Guys, kung may mental health problems kayo. Kung may baliw po nanonood ngayon. Pero yun nga, na parang dun na-explain gradually na na relatable din. Na kung may issue ka mentally, psychologically,
you have to seek help. Kasi nga, hindi mo namamalayan, gumagawa ka na pala ng sariling mundo.